Diyos ay muli pong sumatin mga kaibigan, mga kababayan. At ito po muli si Brother Dude Sarisgado mula po sa Household of Faith na Ministry. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, sa tulong at awa ng Diyos tayo po ay sasagot ng mga ilang katanungan ng ating mga kababayan, ng ating mga kaibigan sa Facebook patungkol sa mga pananampalataya natin mga kaibigan, patungkol sa mga nakasulat sa Biblia, no? So, ang atin pong sasagutin ngayon mga kaibigan ay marami po ito, no? Medyo marami-rami itong ating mga sasagutin ngayon sapagkat dalawa sila ang nagtanong, si Brother Raymond Cada at saka si Brother Buling Tubinaraw. Itong si Brother Raymond Cada, ito po ay ating kaibigan sa Facebook, isang Seventh-day Adventist. Samantalang ito naman si Brother Buling, no? Isang Fourth Watch po ito, Church of Christ Fourth Watch na pinamumunuan ng Apostol Feriol daw, no? Ng Marikina. Yun po ang kinikilala nilang apostol. At ang kanilang mga katanungan mga kaibigan siguro ay nasa ano ito. Kay Brother Raymond Cada ay meron siyang 5 katanungan, no? At kay Brother Buling Tubinaraw ay meron siyang 6 na katanungan mga kaibigan. Isa-isahin po natin yung kanilang mga katanungan. Unang katanungan ni Brother Raymond Cada, pinatutunayan ba sa Biblia ang iyong karapatan? Yan po mga kaibigan, no? Kung meron bang katunayan sa Biblia na tayo ay may karapatan na siguro mangaral, no? Ang ibig niyang sabihin mga kaibigan. Pangalawang katanungan ni Brother Raymond Cada, ano ang karapatan ng iglesyang ipinangaral ninyo? Yon, karapatan naman ng iglesia. Kanina, karapatan ko. Tapos pangalawa, kung ano yung karapatan ng iglesyang ipinangaral ninyo. Pangatlong katanungan ni Brother Raymond Cada, ano-ano ang mga tanda ng tunay na iglesia? Ayan. Pangapat ay ano ang pagkakaiba ng iglesyang ipinangaral ninyo sa iglesyang inalisan ninyo? Yan po mga kaibigan, dahil alam po ng ating kapatid na si Brother Raymond Cada na tayo po ay dating galing sa ang dating daan, no? Umalis tayo doon at tayo po ay minabutan natin na tayo ay magkaroon ng independent na pag-aaral ng mga nakasulat sa Biblia na mga salita ng Diyos. At ang panglimang katanungan niya mga kaibigan, malibang sundin ang 10 utos ng mga Kristiyano. Ayan po, no? Bilang isang Seventh-day Adventist ay hindi natin ina-anticipate na natin ito mga kaibigan na itong klaseng katanungan ay itinatanong sa atin. Kasi ang tao minsan nagtatanong alinsunod dun sa kanyang alam mga kaibigan. Samantala si Brother Buling Tubinaraw, isang Fourth Watch. Ang unang tanong niya mga kaibigan, ilan ang mga apostol ni Kristo? Yun, tinatanong niya yung bilang, no? Pangalawang tanong, ano ang katungkulan mo, Dods? Bilang mangangaral, gaya ba ng katungkulan ni Pablo? Ayan ang kanyang pangalawang katanungan. Ang pangatlo niyang katanungan mga kaibigan, saan mababasa sa Biblia na freelancer ang mga apostol? Sinagot na natin ito nung isang araw mga kaibigan, no? Brother Buling, itong panoorin nyo na lang po ang ating video dahil sinagot na natin ito nung isang araw. Pang-apat na katanungan ni Brother Buling Tubinaraw, dapat ba may trabaho ang mangangaral? Ayun. Yun po ang kanyang katanungan mga kaibigan dahil sa kanila ay ayon sa paniniwala nila ay hindi na po dapat daw magtrabaho ang isang mangangaral. Panglimang katanungan ni Brother Buling, anong iglesia ba ang nasa Biblia? Household of Faith ba o Church of God o Church of Christ? Yan yung panglimang katanungan niya mga kaibigan. Pang-anim, anong kaloob ang tinanggap mo bilang mangangaral? Ayan.
Napakagandang mga katanungan mga kaibigan, no? At ito ay patungkol sa ating mga pananampalataya, no? Bilang, siyempre, bahagi na rin ng kanilang pagsubok sa ating mga aral na dinala na sinasampalatayanan mga kaibigan. Ito yung mga magandang katanungan. Ano to? Utos kasi ng Diyos na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, mga kaibigan. So, tayo po ay dadako na sa pagsasagot. Sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaibigan. Ang unang sasagutin natin mga kaibigan, yung tanong ni Brother Raymond Kada, pinatutunayan ba sa Biblia ang iyong karapatan? Yan. Brother Dodds, may karapatan ka bang mangaral ng Biblia or magpahayag ng salita ng Diyos or mangaral? No? So, titingnan natin mga kaibigan. Itong katanungan na ito mga kaibigan, ito'y naghahanap ng katunayan kung anong authority or karapatan, bakit ka nangaral, sinugo ka ba? Inutusan ka ba ni Kristo? Paano ka ano ang mga katunayan na nasa Biblia o mga batayan mo kung bakit nangangaral tayo? Yun, parang ganon mga kaibigan. So yung katanungan na ito mga kaibigan, minsan na rin itinanong ito sa ating Panginoong Hesukristo ng mga Fariseo at ng mga elders ng Israel mga kaibigan, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral, no? Nangangaral siya doon sa Jerusalem. Lumapit itong mga namiminuno sa Israel na iniisip nilang sila lang ang may karapatan, no? So babasahin natin ang Lucas 20 bilang pinakapanimula sa ating kasagutan. Lucas 20 talatang 1 patuloy mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, ay ipinangaral ang ebanghelyo na nagsilapit sa kanya ang mga saserdote at ang mga eskriba, pati ng mga matatanda. At sila'y nangagsalita na nangagsasabi sa kanila, sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? Di ba mga kaibigan? Parang, anong karapatan mo? Bakit ginawa mo ito, Jesus? Ba't ka nagtuturo? Sa anong authority mo ginagawa ang mga bagay na ito? Parang ganito po yun yung tanong ng ating kaibigan na si Brother Ray Moncada. Pinatutunayan ba sa Biblia ang iyong karapatan? Yan, parang ganon. So, ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa 3, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin ninyo sa akin, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? At sila ay nangagkatuwiranan na nangagsasabi, kung sasabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Datapwat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng bayan sapagkat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. At sila ay nagsisagot na hindi nila nalalaman kung saan mula. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. So, ang ating Panginoong Hesukristo mga kaibigan, sumagot siya ng tanong. Kino-question ng mga may authority sa templo, sa Israel, ang mga elders, Fariseo, at mga eskriba ang ating Panginoong Hesukristo nung siya nangaral doon sa templo. Magandang gabi kay Sister Grace. Nung siya nangaral doon sa templo, kino-question yung kanyang authority, yung kanyang kapamahalaan, yung kanyang karapatan. Bakit siya nagtuturo ng ebanghelyo? Bakit ka, anong kapamahalaan
Meron ka, saan galing? Bakit mo ginagawa? Bakit ka nagtuturo, Jesus? Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, yaong bautismo ni Juan, saan galing? Sa langit o sa lupa? So hindi niya direktang sinagot. Sinagot niya ng tanong din. Sasagutin ko kayo kung sasagutin niyo ako, parang ganun. Itong mga Fariseo hindi nakasagot. Mga eskriba, mga matanda hindi nakasagot. Kasi kung sasabihin nilang sa langit, may follow-up question ng ating Panginoong Hesukristo nasa isip ng mga eskriba. Abay, pagsasabihin natin sa langit, tatanungin tayo nito, bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan? At kung sasabihin naman natin, ang kanyang authority ay mula sa mga tao, abay, babatuhin tayo ng bayan sapagkat ang bayan ay naniniwala na si Juan ay propeta. So, ganito yan mga kaibigan, no? Tayo, sasagutin natin ang katanungan ni Brother Remoncada bilang ito ay naghahanap ng mga katunayan or katwiran sa Biblia. Bakit nga naman ako nangangaral? Bakit nga naman ako nagtuturo? Anong kapamahalaan? Sinugo ba ako? Anong karapatan ko mangaral? Ganito yan, Brother Reno. Tatanong din ako sa iyo ng isang tanong. Ang isang ama na nagtuturo ng kabutihan sa kaniyang anak, saan galing ang kaniyang karapatan para magturo ng kabutihan? Ang sabi ng Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kung lumaki siya ay hindi niya hihiwalayan. Yung karapatan na yun ng isang ama, ng isang magulang sa kanyang anak para magturo ng daan, ng mabuting daan na dapat lakaran ng anak. Saan galing yun? Hindi naman inutusan ng Diyos verbally ang mga ama na, turuan nyo ang mga anak nyo. Saan galing yun? Authority mo yun. May karapatan tayong magturo sa ating mga anak. Saan galing yun? Galing yun mga kaibigan sa utos ng Diyos. Obligasyon kasi natin bilang mga magulang na turuan ng ating mga anak ng ikabubuti alinsunod sa utos ng Diyos. Kasi kung hahalongkatin talaga natin ang katotohanan, sino ba talaga ang may karapatan sa Ebanghelyo? Di ba ang mga apostol lang naman talaga ang may karapatan? Pakinggan niyo po ang sabi ni San Pablo mga kaibigan. 9 at 18 ng unang Korinto. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo? Kung talagang uugatin natin ang katotohanan talaga, ang mga apostol ang may karapatan sa Ebanghelyo dahil talagang sila ang sinugo, sila ang pinagbilinan ng ating Panginoong Hesukristo na ipalaganap ang Ebanghelyo. Sila ang may karapatan. Ngayon kung nakakahon tayo doon na sasabihin natin ang mga apostol lang, mga apostol lang ang pwedeng mangaral ng Ebanghelyo, ang pwedeng magturo ng Ebanghelyo, paano naman si Tito? Paano naman si Timoteo? Paano naman si Apolos? Paano si Priscilla? Paano si Aquila? Paano yung mga katulong ni San Pablo na mga sinusugo niya? Ibig bang sabihin wala nang karapatan yung magturo ng Ebanghelyo dahil hindi sila verbally, hindi sila appointed ng ating Panginoong Hesukristo? Pwede bang ganun mga kaibigan? So, sila lang, ang mga apostol lang. At tayo, hindi tayo tutol na hanggang ngayon, ang mga apostol ay nagtuturo sa atin. Ngayon, yung mga turo ng mga apostol, kung tatanggapin mo yon at susundin mo, abay, masama ba yon? Hindi masama. Kung ituro mo yun sa mga tao, yung sinusunod mo, masama ba yun? Hindi. Ang katunayan, may karapatan ka rin na yung sinusunod mo, ituro mo
Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang kagaya ng pagbibigay ng karapatan sa mga apostol. Pero meron siyang ibinibigay sa sino mga tao na sumusunod at ituro ay mabuting gawa. Pakinggan niyo po ang sabi sa Biblia. Sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 19, ganito po ang ating mababasa mga kaibigan. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ito ho ba'y karapatan na ibinigay ni Kristo sa sino man? Hindi lang ho sa mga apostol. Sino ba ang kausap ni Kristo sa puntong ito? Puntahan natin sa 5:1 kung sino ang kanyang mga kausap. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na nagsasabi o na sinasabi, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Ito pala'y itinuro ni Kristo sa karamihan. Hindi lang ho sa mga alagad ni Kristo, sa karamihan. At sa kanyang mga alagad. Ano ang turo ni Kristo? Sino man. Abay, pagka sinabing sino man, kahit Pilipino, kahit Hintil, kahit Hudyo, basta gumaganap ka at ituro mo yon, hindi ka pinagbabawalan ni Kristo. Bagkus pa ngang tatawagin kang dakila sa kaharian ng langit. Yan ho ba ay pagbibigay ng karapatan na magturo ang sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos? Karapatan po yan eh. Kasi, pagka gumaganap ka ng utos ni Kristo, hindi ka nakikihalubilo sa mundong ito. Magtataka yung mga tao, magtatanong sa iyo yun. Ano bang paniniwala mo? Ano bang katwiran mo? Bakit hindi ka naglalasing? Bakit ka hindi nakikipista? Bakit hindi ka kumakain ng dugo? Bakit hindi ka sumasamba sa mga ribulto? Ano isasagot mo? Ay, hindi ko po sasabihin sa iyo kapatid kasi wala po akong karapatan na magturo sa inyo. Pwede mo bang isagot ng ganon? Siyempre nakikita ng tao na yung ginaganap mo iba sa kanilang ginagawa. Nang hihingi ng katwiran sa iyo, abay, ang gagawin mo, yung ginaganap mo, ituro mo. Pagka ginawa mo yon, sabi ni Kristo, sino man ang sumusunod o gumaganap ng aking mga salita at ituro, ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Pero kung magturo ka, hindi mo naman ginanap, tatawagin kang kaliit-liitan sa kaharian. So, yun ang walang karapatang magturo. Sino? Yung nagtuturo pero hindi ginaganap yung kanyang turo. Pero kung yung turo ginanap mo, din itinuro mo sa iba, abay, maganda yun. Maganda yun. Pwede ba yun? Pwede yun. Eh kung gusto kong maging dakila sa kaharian ng langit, gagawin ko yun. Dahil yan ay pagbibigay ng karapatan sa sino mang sumunod kay Kristo na yung sinunod nila ay ituro naman nila sa iba. Ibig sabihin mga kaibigan, obligasyon natin yan na itawid, i-share sa mga tao yung turo, yung kautusan ng Diyos. O, pakinggan nyo po sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay marinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ho ang katungkulan ng tao? Pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Paano mo masunod ang utos ng Diyos? Natural, hahanapin mo ang kanyang kautusan. Dahil hindi mo
masusunod ang utos ng Diyos kung hindi mo alam kung anong utos ng Diyos? Pagka nalaman mo na ang kautusan ng Diyos at ginanap mo at itinuro mo, bawal ba ituro yun? Hindi ho. Dahil obligasyon mo nga ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Sumusunod ka sa kautusan ng Diyos, ituro mo naman sa kanila yung kautusan ng Diyos na ginaganap mo para ikaw ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So ano ang karapatan natin? Karapatan ba nating magturo? Mangaral ang salita ng Diyos? Yes, obligasyon natin yan mga kapatid. Obligasyon natin na ituro sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga makasalanan, sa mga masasamang tao, na ituro ang daan ng Panginoon upang sila ay magbalik loob sa Diyos. Kaibigan. Diyos, hindi pwede yan, hindi ka naman sinugo O sige, sasakyan natin. Wala kang karapatan doon kasi hindi ka sinugo. O sige, sasakyan natin. Kung mabasa ko ba na hindi mga sinugo pwedeng magpahayag ng salita ng Diyos? Okay na sa'yo. Ito, babasahin natin. Sa Jeremias 23:21, ganito po ang ating mababasa, kaibigan. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nanghula sila. Ngunit, kung sila'y nanayo sana sa aking payo, kanila ngang maiparinig ang aking mga salita sa aking bayan at kanilang maihiwalay sa kanilang masamang lakad at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Pwede pala itong mga kaibigan natin ngayon na nangangaral, mga sugo daw sila, ang ginawa nila mga kaibigan, ipinakilala muna ang kanilang sarili na sila'y sugo, ipinatanggap muna yung kanilang sarili na sila'y sugo ng Diyos, para pagka natanggap nga naman yon, wala na, kahit anong sasabihin niya, tatanggapin niya na ng mga tao dahil tinanggap na nga ng mga tao na siya ay sugo. Doon pa lang sa pagpapakilala niya na siya ay sugo ng Diyos, hindi naman sinugo, bula ang sugo na yun. Nagsisinungaling na siya doon. Nagsisinungaling na siya. Para lang ipatanggap niya ang kanyang sarili, nagsisinungaling na. Hindi naman kailangang magsinungaling ka para ka mangaral. Hindi naman kailangang ipakilala mo ang iyong sarili na ikaw ay sugo. Bakit? Kahit hindi ka sugo, pagka ikaw ay nanayo sa salita, sa payo ng Diyos, kanila ngang maiparinig sa aking bayan ang aking mga salita. Pwede ka palang magparinig ng mga salita ng Diyos kahit hindi ka sugo. Basta nanayo ka lang sa salita. Basta nanayo ka lang sa payo ng Diyos. Ang sabi ng talata, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayon may nanghula sila. Sugo ba ito? Hindi. Itong mga propetang ito, hindi mga sugo to Pero sa sariling nilang effort, nanghula sila. Ngayon, pwede bang tama ang ginawa nila? Pwede, kung nanayo sana sila. Ngunit kung sila'y nanayo sana sa aking payo, kanilangang maiparinig ang aking mga salita. Pwede palang magparinig ka ng salita ng Diyos kahit hindi ka sugo Basta manindigan ka lang doon sa salita ng Diyos. Sa payo ng Diyos. Kahit hindi ka sugo, alam mo ang salita ng Diyos, tinamo mo yung salita ng Diyos, mayroon kang alam, edi sasabihin mo. Katunayan, 23:18. Sapagkat sinong tumayo sa payo ng Panginoon upang makamalas at makarinig ng kaniyang salita? Sinong nakarinig ng aking salita at narinig? Ang mga propeta o ang propeta na nanaginip sa 28 ay magsaysay siya ng isang panaginip. At siyang nagtamo
ng aking salita, anong gagawin? Pagka nagtamo ka ng salita ng Diyos, may alam ka ng aral ng Diyos, ay salitain niya ang aking salita na may pagtatapat. Ano ang dayami sa trigo, sabi ng Panginoon. Yun ang gagawin mo. Yung tinamo mong salita ng Diyos sa Biblia, mga aral ng mga tunay na sugo, yung mga sugong may karapatan sa Ebanghelyo, na inaipon mo sa puso mo, nalaman mo, sinuri mo, tinamo mo yung salita ng Diyos, salitain mo ngayon na may pagtatapat. Kahit hindi ka sugo, manindigan ka lang sa payo ng Diyos. Siyang nagtamo ng aking salita, ay salitain niyang may pagtatapat. Sugo ba ito? Hindi ito sugo, nagtamo lang siya. Nagtamo lang siya ng isang halimbawa dyan, kaibigan, si Apolos. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na si Apolos ay inutusan ni Kristo? Katunayan nga, hindi niya alam yung bautismo. Sa pangalan ni Kristo, ang alam niya yung bautismo ni Juan. Pero makapangyarihan siya sa kasulatan. Dinaig niya yung mga Hudyo. Ibig sabihin, nagtamo siya ng mga salita ng Panginoon. Mali ba ngayon si Apolos dahil hindi sinugo? Nangaral siya na hindi naman siya sinugo. Hindi siya mali. Bakit? Nagtamo siya ng salita ng Diyos at sinalita niya ng may pagtatapat. Kulang nga lang ang alam niya. Ngayon, itong si Priscilla at si Aquila, ipinakilala sa kanya yung talagang tamang aral na sa pangalan ni Kristo ang bautismo. So, yun mga kaibigan. So, pwede kang magsalita. Kaya doon sa tanong ng ating kaibigan, ano ang karapatan? Pinatutunayan ba sa Biblia ang iyong karapatan? Yes. May karapatan ba tayong magsalita pagkat tayo nagtamo ng salita ng Diyos? Yes. Ito pa ang isang karapatan na nagbibigay sa atin, kaibigan. Bukod doon sa Matthew 5:19, tumupad at ituro, sinong-sino man, pwede yun. Ito pa isa, kaibigan. Sa Roma 10:9, ito pa ang nagbibigay ng karapatan sa atin sa sino man. Basta nasa sayo lang ang kriteria na ito. Roma 10:9, mga kaibigan, ito ho ang sabi. 10:9 ng Roma. Sapagkat kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kanino sinabi to? Sa mga apostol lang ba? Kanino sinabi ni Pablo, kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesus, tapos sasampalataya ka sa iyong puso, maliligtas ka? Kanino sinabi na magpahayag ka ng iyong bibig? At ang ipahahayag mo si Jesus, ang ipapangaral mo ay si Jesus. Kanino sinabi ni Pablo to? Sa mga apostol ba? Hindi. Sa Roma, sa mga kapatid. So pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumasampalataya ka, dapat mong ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang anak ng Diyos na buhay, ang Kristo na pinako sa krus, na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Maliligtas ka. So karapatan ba yan? Karapatan yan. Gusto kong maligtas At ang isang requirements ng kaligtasan, ang magpahayag ka ng iyong bibig. So kailangan mong pahayag. Kung mayroon kang kaloob ng magpahayag, kung alam mo kung paano ipahayag, may alam ka ng salita ng Diyos, ipahayag mo, ituro mo, ginanap mo Wala ka lang karapatang magturo kung hindi mo ginaganap yung turo mo. Lalabas niyan, plastic ka, kaibigan. Plastic. Basta may pananampalataya ka, ipahayag mo. Walang bawal. May karapatan kang ipahayag sa sinasampalatayanan mo. Pakinggan nyo po. Sa 2 Korinto 4:13, ito pa ho ang isang karapatan
na pwede tayong magsalita ng salita ng Diyos. Ngunit yamang mayroong gayong oring espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya kaya't kami naman ay nangagsasalita. Aba, yun palang sumasampalataya, nagsasalita. Pwede bang sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo tapos hindi mo siya ipapahayag na siya ang iyong Panginoon, na tumubos ng iyong kasalanan, tatamimi ka na lang? Hindi naman po pwede yun. Merong espiritu ng pananampalataya na kaya kami nagsalita ayon kay San Pablo dahil sumampalataya kami. Abay, yung palang isang believers, isang mananampalataya, may karapatan yon na magsalita. Anong sasalitain mo? Yung tinamo mong salita ng Diyos. Huwag kang magsalita ng hindi mo alam. Dapat may guide ka. Hindi mo alam, huwag mong sasabihin. Lalabas niyan, kapangahasan. Kapangahasan yon. O, yung hindi mo alam, huwag mong sasabihin. Kasi pag mangaral ka ng hindi mo alam, na hindi mo tinamong salita ng Diyos, lalabas sariling aral yun, kaibigan. O, sariling aral yun. So, pwede yan mga kaibigan, may karapatan tayo. Ang tawag dyan ay follow and preach, Mateo 5:19, Ecclesiastes 12:13, and faith to preach. Follow to preach, faith to preach. Yan yun. Oh, yan ang una niyang katanungan mga kaibigan. Ang pangalawang